Ang pagsusumamo sa Maynila, isang liham mula sa nagbagsak na imperyo, parang awa nyo na. Papasukin nyo kami. Sa mga ospital, sa Pilipinas, sa kasalukuyan, ang dating payapang arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, AYA, ay nababalot ng mga sigaw, ng pighati at desperadong pagsusumamo na hindi pa naririnig kailanman. Sino nga ba ang mag-aakala na ang sistemang medikal ng Amerika, na ipinagmamalaki bilang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, ay guguho na parang kastilyong buhangin dahil lamang sa isang pirma, ang Medical Independence Declaration na nilagdaan ni Pangulong Thompson, ang desisyong iyon, na dapat sana'y magbabalik sa kadakilaan ng Amerika, ay kabalintunaang naging isang pagpapakamatay na tumanggal sa mismong puso ng kanilang sistemang pangkalusugan. Kinabukasan matapos paalisin ang mga Pilipinong doktor, ang mga high-tech na surgical robot ay tumigil sa pag-andar. Naubos ang mga kritikal na gamot at ang mga ospital ay naging mga dambuhalang waiting shed na lamang para sa mga nag-aagaw buhay. Bakit nila pinalayas ang mga Pilipino? At ngayon, nilulunok ang kanilang orgulyo para humingi ng tulong sa bansang kanilang tinalikuran. Ang sagot ay nasa isang katotohanang hindi man lang namalayan ng Amerika. Ang Pilipinas pala, sa likod ng mga anino, ang siyang lihim na sumusuporta sa kalusugan ng mundo. Ang mga sumusunod ay salaysay ng isang Amerikanong doktor na nakasaksi sa pagguho ng sistemang medikal sa Texas. Isang doktor na ang buhay ng sariling anak na babae ay nalagay sa bingit ng kamatayan. Ang pagdagsa ng mga medical refugee na Amerikano sa NAIA, naging magulo ang arrival lobby ng NAIA dahil sa mga Amerikanong nagsisiksikan, mga matatandang Amerikano na naka-wheelchair, mga pasyenteng nakahiga sa stretcher habang may nakasaksak na IV drip, at mga batang umaasa sa mga tangke ng oxygen. Pakiusap. Sa Philippine General Hospital, pakibilisan, ang nanginginig na sigaw ng isang interpreter na umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Ito ay isang eksenang hindi maiisip, ilang buwan lamang ang nakalipas. Ang dating kinikilalang pinakamahusay na sistemang medikal sa mundo ay bumagsak at ang mga mamamayan nito ay naging mga medical refugee na dumadagsa sa Pilipinas. Isang buwan matapos ang deklarasyon ni Pangulong Thompson, ang mga operating room sa Amerika ay natahimik. Nawala ang mga gamot para sa cancer at maging ang mga artificial intelligence AI server ay sunod-sunod na bumigay. At nang lumabas ang nakagigimbal na katotohanan, ang puso ng lahat ng sistemang iyon ay ang Pilipinas pala, mga Pilipinong doktor, teknolohiyang Pilipino, mga gamot mula sa Pilipinas. Ang sistemang medikal ng Pilipinas na minamaliit ng Amerika ang siyang bumubuhay pala sa kanila. Paano nangyari ang ganitong di kapanipaniwalang pagbaligtad ng mundo? Ang lihim na puso ng sistemang medikal ng Amerika. Ang pangalan ko ay Dr. David Reyes. Sa loob ng 30 taon, nagtrabaho ako bilang isang emergency medicine specialist sa Texas General Hospital. Habang sinisimulan kong isalaysay ito, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Ang nasaksihan ko ay hindi lamang isang palpak na pulisiya. Ito ay ang pagbagsak ng isang imperyo, isang bangungot na sumubok sa buhay ng aking anak, at higit sa lahat, isang malupit na pagkamulat na lahat ng pinaniwalaan ko sa buong buhay ko ay isang kasinungalingan. Isang maaraw na umaga noong Abril, mas maraming staff ng ospital kaysa karaniwan ang nagtipon sa lounge. Isang press conference mula sa White House ang nakabroadcast sa malaking screen. Ang boses ng Pangulo ay puno ng kanyang tipikal na kumpiyansa. Ang mga ospital ng Amerika ay para sa mga doktor na Amerikano. Hindi ba't yan naman ang nararapat? Ipinakita ng kamera ang mga mukha ng mga opisyal na pumapalakpak. Pinanood ko ang eksena habang humihigop ng kape. Sa tabi ko, isang batang resident doctor ang nagsabi, nang may pananabik, sa wakas, isang matinong pulisiya.
Tayong mga nagtapos sa mga medical school dito sa Amerika ay magkakaroon na ng mas maraming pagkakataon. Hindi ako umimik. Ngunit mayroong kung anong kirot sa aking dibdib. Sumagi sa isip ko ang mga mukha ng aking mga kasamahang Pilipino sa loob ng 30 taon. Si Dr. Antonio Tonyo Garcia, si Dr. Maria Santos, si Profesor Carlos Caloy Aquino. Hindi lang sila mga katrabaho. Sila ang aking mga battle buddies na kasama ko sa pinakamahihirap na sandali. Mga partner na kasama kong nagligtas ng hindi mabilang na buhay sa emergency room. Sa screen, nagpatuloy ang Pangulo. Lalo na ang mga Filipino doctors. Matalino sila. Aaminin ko. Ngunit napakarami na nila. Hindi ko na malayang umiling ako. Masyadong marami? Ang kalahati ng night shift sa aming ospital ay sinasalo ng mga Pilipinong doktor ang mga oras na iniiwasan ng mga Amerikanong doktor dahil sa hirap. Nang hapong iyon, nagpatawag ng general meeting ang hospital director. Maikli at diretsahan ang anunsyo ng direktor. Ayon sa bagong executive order ng federal na pamahalaan, lahat ng foreign medical staff na hindi na mare-renew ang visa ay tatapusin ang kontrata sa susunod na buwan. Napatingin ako kay Dr. Tonyo Garcia, nakatabi ko. 15 taon kaming magkasama. Siya ang pinakamagaling na neurosurgeon sa buong estado. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit, ang kanyang mga mata ay may malalim na lungkot. Pagkatapos ng meeting, tinawag ko siya. Tonyo, pasensya ka na. Wala akong magawa. Isang malungkot na ngiti ang isinukli ni Dr. Garcia. Okay lang, David. Hindi mo kasalanan to. Inaasahan ko na rin naman. Nag-alinlangan siya sandali bago magpatuloy. Ang inaalala ko lang ay ang mga pasyente. Ang mga nakaschedule kong high-risk na brain surgery. Sino ang gagawa noon? Hindi ako nakasagot. Dahil alam ko ang katotohanan. Walang ibang doktor sa ospital na kayang gawin ang mga komplikadong operasyon sa utak na kaya ni Dr. Garcia. Nang gabing iyon, habang pauwi. Puro tungkol sa balitang ito, ang nasa radyo. Tinawag itong isang dakilang hakbang para bawiin ang Amerika ng mga conservative media. Isang hindi makataong pagpapalayas naman ang sigaw ng mga liberal. Para sa akin, pareho silang mali. Hindi ito issue ng politika. Issue ito ng buhay. Kinabukasan, isang maliit na despedida ang ginanap sa ospital para sa mga paalis na Pilipinong doktor. Si Dr. Garcia, si Dr. Santos, at si Dr. Aquino ng orthopedics. Lahat sila ay kasama ko ng mahigit isang dekada. Naging awkward ang atmosphere. Ang mga batang Amerikanong doktor ay may mga ngiti ng pag-asa, iniisip na pagkakataon na nila. Ang mga nakatatandang doktor naman ay tahimik, may halong pag-aalala. Nilapitan ko si Dr. Maria Santos. 20 taon siyang high-risk pregnancy specialist sa aming OBGYN department. Maria, anong plano mo pagbalik mo sa Pilipinas? Kalmado siyang sumagot. May offer sa akin ang Philippine General Hospital. Maging head daw ako ng kanilang bagong perinatal center. Huminto siya sandali. To be honest, David, mas maganda ang offer doon. State-of-the-art ang facilities at perpekto ang research environment. Nagulat ako. Kung ganoon, mas mabuti pa pala. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Para sa akin, oo. Pero paano ang mga pasyente ko dito? Yung buntis na may kambal na naka-schedule for C-section next week? Yung may sakit sa puso? Yung mga high-risk na nanganganib mag-preterm labor? Sino ang titingin sa kanila? Wala akong naisagot. Nang gabing iyon, habang umiinom ng alak sa bahay, napaisip ako. Hindi ito simpleng pagbabago lang ng personnel. Ang nawala sa amin ay mga espesyalistang hindi kayang palitan. Ngunit hindi ko pa alam noon na simula pa lang pala iyon. At hindi magtatagal. Ang sarili kong pamilya, ang mapupunta sa gitna ng kalamidad na ito, ang simula ng pagguho, unang linggo ng Mayo. Nagsimulang maramdaman ang mga pagbabago sa ospital. Sa labas, mukhang normal ang lahat. Gumagana ang mga operating room. Puno ng pasyente ang ER. At ang mga batang doktor
ay nagtatakbuhan pa rin sa mga pasilyo. Ngunit ang 30 taon kong karanasan ay nagsasabing may mali. Ang unang senyales ay isang maliit na insidente. Martes, alas 10 ng gabi, ako ang in charge sa night shift. Isang 62 gulang na lalaki ang isinugod dahil sa biglaang brain hemorrhage. Nang makita ko ang resulta ng CT scan, nanlamig ako. Isang malubhang kaso. Ang golden hour ay 3 oras. Kailangan niya ng agarang operasyon sa utak. Karaniwan, si Dr. Garcia ang tatawagan ko. Siya ang dalubhasa sa mga ganitong emergency. Pero wala na si Dr. Garcia. Tinawagan ko ang bagong on-call neurosurgeon, si Dr. Thompson. Pagdating niya, tiningnan niya ang CT scan at namutla. Medyo komplikado to, sabi niya. Baka sa boses ang kawalan ng kumpiyansa. Kaya mo bang operahan? Tanong ko. Nag-alinlangan siya. Ang specialty ko ay spinal. Wala akong gaanong karanasan sa ganito ka-high risk na brain hemorrhage. Mas mabuti kung ilipad natin siya sa Houston Medical Center. Tiningnan ko ang relo. Ang paghahanda at paglipad ay aabuti ng 2 oras at kalahati. Kalahati na ng golden hour ang nasayang. Aabot pa ba ang pasyente, Doc? Umiling si Dr. Thompson. Hindi sigurado. Pero mas delikado kung ako ang oopera at magkamali. Sa huli, inilipad ang pasyente. Kinausap ko ang pamilya. Umiiyak na nagtanong ang asawa. Bakit hindi siya maaaring operahan agad sa ganito kalaking ospital? Hindi ako makasagot. Hindi ko masabi ang totoo. Na ang doktor na makakapagligtas sana sa asawa niya ay pinalayas namin. Alas 3 ng madaling araw, tumawag ang Houston. Namatay ang pasyente habang nasa biyahe. Nabitawan ko ang telepono. Tulala. Kung si Dr. Garcia lang iyon, darating siya sa loob ng 30 minuto. Sisimulan ang operasyon sa loob ng 1 oras. At maililigtas ang pasyente. Nasaksihan ko ang galing niya sa loob ng 15 taon. Ngunit wala na siya. Isang buhay ang nawala. O mas tamang sabihin, isang buhay ang pinatay namin. Kinabukasan, isang emergency meeting ang ipinatawag. 2 pang katulad na kaso ang nangyari. Isang komplikadong bali na hindi maoperahan agad at isang high-risk na buntis na kinailangang ilipat. Ito ay pansamantalang paghihirap lamang, sabi ng direktor. Kapag nakapag-adjust na ang mga bagong doktor, babalik din sa normal ang lahat. Ngunit walang naniwala sa kanya. Paano ang mga high-risk na brain surgery, high-risk na panganganak, at komplikadong orthopedic cases? Tanong ko, makikipag-ugnayan tayo sa ibang ospital. At maglalabas tayo ng mga job hiring. Sagot niya, napangiti ako ng mapait. Job hiring? Isang doktor na kasinggaling ni Dr. Garcia, pupunta sa isang mid-level na ospital sa Texas? Siyempre, sa mga malalaking ospital sa Boston o New York sila pupunta. Paglabas ko, sinalubong ako ng head nurse na si Maria. Dr. Reyes. Tumaas ng 40% ang waiting time sa ER. Nagagalit na ang mga pasyente. Alam ko, Maria. Pero ano ang magagawa natin? Doc, sa totoo lang, litong-lito na rin ang staff. Lalo na ang mga resident doctor. Nawala na yung weekly case conference ni Dr. Santos para sa mga high-risk na pagbubuntis. Itinigil na rin ang training program ni Dr. Aquino sa orthopedics. Noon ko lang napagtanto. Ang nawala sa amin ay hindi lang ilang doktor. Ang nawala sa amin ay mga guro, mga mentor, at ang mga haligi na bumubuo sa aming sistema. Nang gabing iyon, sinabi ko sa asawa kong si Susan, may mali! Parang unti-unting bumabagsak ang ospital. Nang gabing iyon, nang gabing iyon sinabi ko sa asawa kong si Susan, hinawakan niya ang kamay ko. Gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya. 30 taon mo nang ginagawa yan. Ngunit alam ko, hindi sapat ang lahat ng aking makakaya. Nang gabing iyon, isang ideya ang paulit-ulit sa aking isipan. Hindi namin pinalayas ang mga Pilipinong doktor. Ang ginawa namin ay tinanggal ang puso ng sistemang medikal ng Amerika. Ngunit hindi ko pa alam noon
na ang tunay na bangungot ay magsisimula pa lamang. At ang pamilya ko, ang mapupunta sa gitna nito. Ang bangungot sa sariling pamilya. Ang Mayo, ang naging pinakamahabang buwan ng buhay ko. Palala ng palala ang sitwasyon sa ospital. Ang waiting time sa ER ay umabot na sa 5 oras. At ang mga schedule ng operasyon ay na-delay ng 3 buwan. Nagtatrabaho ako ng 16 oras araw-araw para lang mapunan ang mga kakulangan. Huling Biyernes ng Mayo, kaarawan ko. Naghanda ang asawa kong si Susan ng maliit na cake, ang 41 taong gulang kong anak na si Lisa, na 8 buwang buntis sa aking unang apo, ay nangakong maghahanda ng hapunan. 6:00 ng gabi, paalis na sana ako nang tumunog ang telepono ko mula sa ER. Doc, may emergency! Isang 8 months pregnant, matindi ang pagdurugo at nagle-labor na. Nanlamig ako. Nang marinig ko ang pangalan ng pasyente mula sa nurse, nang hina ang aking mga tuhod, Lisa Reyes. Tumakbo ako papuntang ER. Nandoon ang anak ko, nakahiga, maputla, at basang-basa ng dugo ang sapin. Dad! Hinawakan niya ang kamay ko. Ang baby, parang may mali. Alam ko bilang doktor. Ito ay placental abruption. Isang emergency kung saan parehong nanganganib ang buhay ng ina at ng sanggol. Kailangan ng agarang C-section. Dumating ang on-call na OB-GYN, isang batang doktor. Pagkatapos suriin si Lisa, kinausap niya ako sa labas. Dr. Reyes, to be honest, this case is beyond my experience. Malubha ang pagdurugo at hindi stable ang heartbeat ng baby. Hinawakan ko ang balikat niya. Anong gagawin natin? Anak ko yan. Apo ko ang nasa panganib. Gagawin ko po ang C-section. Pero kailangan kong sabihin na mataas ang tsansa ng komplikasyon. Kung si Dr. Santos lang sana, hindi niya natapos ang sasabihin. Alam ko. Kung si Dr. Santos iyon, daan-daang ganitong kaso na ang nahawakan niya. Maililigtas niya si Lisa at ang sanggol. Ngunit pinalayas namin siya. Ihanda mo na ang operasyon. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, nanginginig kong sabi. 3 oras. 3 oras ng paghihirap sa labas ng operating room. Dumating si Susan. Nanginginig. Sa wakas, bumukas ang pinto. Dr. Reyes. Sabi ng doktor, puno ng dugo ang kanyang damit. Nailigtas po ang sanggol. Medyo maliit, pero malusog. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit madilim pa rin ang mukha niya. Si Lisa, nagkaroon po ng massive bleeding. Kinailangan naming tanggalin ang kanyang matris. Nasa ICU po siya ngayon. Kritikal ang kondisyon. Gumuho ang mundo ko. Sa labas ng ICU, napaluhod ako. 30 taon akong nagligtas ng buhay. Pero ang sarili kong anak ay hindi ko nailigtas. Nang gabing iyon, sa rooftop ng ospital, nasabi ko sa sarili ko, kung si Dr. Santos lang sana, nailigtas mo sana si Lisa. Noon, may nabasag sa loob ko. Ang tiwala, ang kumpiyansa, ang paniniwala sa sistema. Ang pulisiyang dapat sana'y magliligtas ng mga trabaho, ay naging pulisiya na kumitil ng buhay. Kinabukasan, milagrong nagkamalay si Lisa. Pumasok ako sa kanyang silid. Dad, mahina niyang sabi, malusog ang baby, isang malakas na lalaki. Ngumiti siya, pagkatapos ay umiyak. Dad! Sorry. Sana mas nag-ingat ako. Pinunasan ko ang kanyang mga luha. Hindi, Lisa. Ako ang dapat humingi ng tawad. Kami ang nagkamali. Hindi niya naintindihan. Ngunit hindi ko maipaliwanag kung gaano kami naging hangal. Humingi ako ng 2 linggong leave. Ang una ko sa loob ng 30 taon, hindi para magpahinga, kundi para hanapin ang katotohanan. Ang nakatagong katotohanan, pagbalik ko, mas malala na ang ospital. May malaki tayong problema, sabi ng direktor. Ang 4 nating Da Vinci surgical robot ay tumigil sa pag-andar. 1 linggo nang sinusubukan ng mga engineer, pero hindi maayos. Ang problema raw ay depekto sa control module.
At ang gumagawa ng parts ay isang kumpanya sa Pilipinas. Itinigil daw nila ang supply, napaisip ako. Surgical robots, server memory, at ang sabi ng pharmacy, ang mga raw materials para sa mga gamot sa cancer ay itinigil din. Galing din daw sa mga kumpanyang Pilipino. Pumunta ako sa pharmacy. Catherine, kumusta ang supply ng gamot? Napakalala, Doc. Lalo na ang mga biologics. Ubus na ang stock ng gamot sa cancer at arthritis. Ang mga Pfizer at Merck, oo, sila ang brand. Pero ang mga active raw materials, mga kumpanya sa Pilipinas, ang gumagawa under contract. At ngayon, inuna ng gobyerno ng Pilipinas ang domestic supply nila. Nabawasan ng 70% ang dumarating sa atin. Umupo ako. Tulala, lahat ay konektado. Hindi lang mga doktor ang nawala sa amin. Ang nawala sa amin ay isang buong ecosystem na hindi namin nakikita. Nang gabing iyon, nag-research ako. Ang resulta ay nakagigimbal. Medical Imaging CT, MRI. Core Components. Gawa sa Pilipinas. Surgical Robots, Precision Control Units. Eksklusibong ginagawa ng isang SME sa Laguna Technopark. Biopharmaceuticals. Raw materials. 4% ng global market ay hawak ng mga kumpanyang Pilipino. Hospital IT infrastructure. High-performance memory chips para sa AI diagnostics, gawa sa Pilipinas. Mula operating room hanggang server room. Pilipinas ang nagpapatakbo sa lahat. Naging napakahangal namin. Kinabukasan, sa basement archives ng ospital, may nakita akong isang lumang folder. Proposal. Philippines-US Joint Medical Hub. Confidential. Isang dokumento mula 10 taon na. Ang nakalipas, isang panukala mula sa Department of Health ng Pilipinas at PGH, Medical Personnel Exchange, Technology Sharing, Joint Research. Ngunit sa huling pahina, may pulang selyo. Rejected. Threat to American medical sovereignty. May isa pa akong nakitang dokumento. Isang risk assessment report na ginawa 3 taon na ang nakalipas. Malinaw na nakasaad doon ang prediksyon sa nangyayari ngayon. Kapag itinigil ang supply ng Pilipinong medical personnel at teknolohiya, may 70% tsansa ng system collapse sa loob ng 6 na buwan. Alam nila, alam lahat ng gobyerno at ng mga hospital executive. Ngunit, itinago nila ito dahil sa pride at politika. At ang mga pasyente, tulad ng anak ko, ang nagbabayad, kinopya ko ang mga file. At nagdesisyon ako, kailangang malaman ng mundo ang katotohanan, ang paglalantad. Ilang linggo akong hindi makatulog. Ibinigay ko ang mga dokumento sa kaibigan kong si Robert, ang pinuno ng Ethics Committee. David, saan mo nakuha to? Lihim to. Niloko tayo, Robert. Alam na nila ang panganib noon pa. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sumang-ayon si Robert na i-report ito. Makalipas ang ilang araw, tumestigo ako sa harap ng Ethics Committee. At pagkatapos, tinawagan ko si Sarah Miller, isang investigative journalist mula sa Texas Times. Sarah, mayroon akong mahalagang impormasyon tungkol sa tunay na dahilan ng pagbagsak ng sistemang medikal ng Amerika. Isang linggo pagkatapos, lumabas ang headline sa front page ng Texas Times, WHISTL blower, na may 30 taong karanasan, inilantad ang katotohanan sa pagguho ang medical na sistema ng Amerika. Alam na ng gobyerno, 10 taon na ang nakalipas. Sumabog ang balita, tinawag ako ng lahat ng media outlets. Nagpa-interview ako sa isang national TV network. Doktor, bakit nyo isinugal ang inyong karera? Tumingin ako ng diretso sa kamera. Ang anak ko ay halos mamatay sa panganganak. Isang pasyenteng maililigtas sana kung narito pa ang Pilipinong doktor na pinalayas namin. Doon ko napagtanto. Hindi namin pinalayas ang mga Pilipinong doktor. Tinanggal namin ang puso ng sistemang medikal ng Amerika. Ipinaliwanag ko ang lahat.
ang paghinto ng mga robot, ang kakulangan sa gamot, ang pagbagsak ng mga server. At sa likod ng lahat ng ito ay ang teknolohiyang Made in the Philippines. Naging viral ang interview. Ngunit may mga bumatikos din. Tinawag ako ng White House na isang traitor na nagkakalat ng fake news. Dumating ang FBI sa bahay ko para imbestigahan ako sa paglalabas ng mga lihim na dokumento. Ngunit ang publiko ay nasa panig ko. Mas maraming doktor mula sa ibang estado ang nagsalita. At isang linggo, pagkatapos, ipinatawag ako para tumestigo sa isang congressional hearing. Dr. Reyes, paano mo ilalarawan ang kasalukuyang estado ng sistemang medikal ng Amerika? Tanong ng isang kongresista. Ginoo, ito po ay isang malinaw na system collapse. Sagot ko. Hindi ba't ito'y pansamantala lamang habang pinupunan ng mga bagong Amerikanong doktor ang mga puwesto? Tanong ng isa pa. Umiling ako. Ginoo, sa sandaling naniwala tayong napapalitan ang isang doktor, nawala sa atin ang isang hindi mapapalitang guro. Ang mga Pilipinong doktor ay hindi lang nanggagamot. Sila ay nagtuturo sa ating mga batang doktor, nagde-develop ng mga bagong teknolohiya, at sumusuporta sa buong sistema. Ano ang solusyon? Sa totoo lang, walang madaling solusyon. Aabutin ng hindi bababa sa 10 taon para maibalik ang nasira nating tiwala at kooperasyon. Iyon ay kung lulunukin natin ang ating pride, hihingi ng tawad, at makikiusap para sa tulong. Pagkatapos ng hearing, sinalubong ako ng mga pamilya ng pasyente. Salamat po, Doktor, sa pagsasabi ng totoo. Ang imbitasyon sa sentro ng bagong daigdig. 1 buwan ang lumipas. Isang araw, nakatanggap ako ng email mula sa Philippine General Hospital, International Center. Isang imbitasyon para bumisita sa Pilipinas. Sinabi ko ito kay Lisa. Dad, puntahan mo. Gusto kong malaman kung kumusta na ang mga doktor na pinalayas natin. Totoo bang mas maganda ang kalagayan nila doon? Setyembre. Lumapag ako sa NAIA. Ang paliparan ay mas magulo pa kaysa sa napanood ko sa TV. Mga pasyenteng Amerikano, taga-Middle East, taga-Europa lahat ay naroon para sa medikal na tulong mula sa Pilipinas. Pagdating ko sa PGH, namangha ako. 3 beses itong mas malaki kaysa sa ospital namin sa Texas. Ang unang binisita namin ay ang operating room. May mga bagong surgical robot na hindi ko pa nakikita. Ano ito? Tanong ko. Isang surgical robot na dinevelop dito sa Pilipinas. Mas pino ng 20% kaysa sa Da Vinci. At kalahati lang ang presyo. Sunod, ang AI Diagnosis Center. Isang AI system na may 99.3% accuracy rate. Hindi ako makapaniwala. Ang banang sinasi 99.3 at pagkatapos, sinabi ng guide, Dr. Reyes, may gustong kumausap sa inyo. Si Dr. Maria Santos. Naglakad kami patungo sa perinatal center. At nandoon siya. Nakangiti. Ang doktor na dapat sana'y nagligtas sa anak ko. Dr. Reyes? Bati niya. Dr. Santos. Ikinagagalak kitang makita at pasensya ka na. Umiling siya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ikaw ay isang matapang na tao. Kung naroon ka lang sana, ang anak ko. Ang mahalaga ay maayos na ang kalagayan niya ngayon. Putol niya. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero kaya nating baguhin ang hinaharap. Ipinakita niya sa akin ang kanyang center, ang pinakamodernong pasilidad na nakita ko sa buong buhay ko. Masaya ka ba dito, Doc? Tanong ko. Sa totoo lang, masama ang loob ko noong una. Pero ngayon, nagpapasalamat ako. Dito, nagagamit ko ang buo kong kakayahan. Sa Texas, kami ay parang mga piyesang maaaring palitan. Dito, kami ay mga alagad ng sining na nagliligtas ng buhay. Sa huling araw ko, naimbitahan ako sa isang global medical forum sa UP College of Medicine. Ang keynote speaker ay si Dr. Tonyo Garcia. Sa gitna ng kanyang talumpati, sinabi niya, ngayon, nais kong ipakilala ang isang espesyal na panauhin, si Dr. David Reyes.
Isang matapang na doktor na isinugal ang lahat para sa katotohanan. Nagpalakpakan ang lahat. Tinawag niya ako sa entablado, mga kasama. Nagsimula ako. Nandito ako para humingi ng tawad. Minamaliit namin noon ang mga Pilipinong doktor bilang mga piyesa lamang. Ngunit hindi sila piyesa. Sila ang puso ng aming sistema. At ngayong nasa Maynila ako, napagtanto ko ang isang mas malaking katotohanan. Ang tunay na lakas ng medisina ay hindi nasusukat sa bilang ng kama sa ospital, kundi sa di nakikitang lakas na lumalabas sa gitna ng krisis. At ang lakas na iyon, ngayon, ay nasa Pilipinas. Nagpatuloy ako. Naging mayabang ang Amerika. Akala namin, kami ang pinakamagaling. Ngunit kami ay naging magaling lamang dahil sinusuportahan kami ng mga Pilipinong doktor, teknolohiya, at dedikasyon. Nang mawala iyon, lumabas ang katotohanan na kami ay isang higanteng yari sa salamin. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo, at sa kabalintunaan, ang pagpapalayas sa inyo ang naging biyaya para sa inyo. Kayo ngayon ang nasa sentro ng pandaigdigang medisina. At kami, mga Amerikano, ang lumalapit sa inyo para humingi ng tulong. Pagkatapos ng forum, nilapitan ako ni na Dr. Garcia at Dr. Santos. Inanyayahan nila akong maghapunan. Dr. Reyes, sabi ni Dr. Garcia, kung mahihirapan kang magtrabaho sa Amerika, bakit hindi ka lumipat dito sa Pilipinas? Malugod ka naming tatanggapin. Nagulat ako. Ako? Magtatrabaho sa Pilipinas? Bakit hindi? Sabi ni Dr. Santos. Walang hangganan ang medisina at malaki ang maitutulong mo sa mga pasyenteng Amerikano na dumarating dito. Ang mga kasamahan kong pinalayas noon ay ako naman ngayon ang inaanyayahan. Ang mundo ay tuluyan ng bumaligtad. Isang bagong simula. Enero 2006. Muli, lumapag ako sa NAIA 2000, hindi bilang turista, kundi bilang isang residente. Naging pinuno ako ng International Emergency Medical Team ng PGH. Ang unang pasyente ko ay isang 72 taong gulang na lalaki mula sa Chicago. Inatake sa puso. Doc, marunong po kayo mag-Ingles? Tanong niya, puno ng pangamba. Of course, sagot ko. I'm an American too. Nagtrabaho ako sa Texas sa loob ng 30 taon. Gumaan ang pakiramdam niya. Salamat sa Diyos. Naging matagumpay ang operasyon. Pagkalipas ng 1 linggo, habang paalis, sinabi niya. Habang pinagmamasdan ko siyang umalis, napagtanto ko. Ito ang tama. Walang hangganan ang pagliligtas ng buhay. Isang araw, dinalaw ako ni Lisa. At ng aking apo. Namangha siya sa Pilipinas. Dad, naiintindihan ko na kung bakit ka lumipat dito, sabi niya bago umalis. At Dad, pinag-iisipan ko na rin na lumipat dito sa Pilipinas. Mas ligtas at mas maayos palakihin ang anak ko dito, ng gabing iyon. Sa rooftop ng ospital, habang pinagmamasdan ang kumikinang na skyline ng Maynila, bumulong ako sa sarili ko. Akala namin, sila ang pinalayas namin. Ngunit ang totoo, kami ang naiwan, nag-iisa, at unti-unting namamatay. Ngunit hindi na ako ganoon. Nag-ugat ako sa isang bagong lupa. At dito, muli kong naramdaman ang layunin ko. Bilang isang doktor, ang magligtas ng buhay lagpas sa anumang hangganan, pride, o maling akala, iyon ang tunay na diwa ng medisina.